Hello, hello, Gemini Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa April 13 hanggang 19. So ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan? But first, Gemini, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot para mamaya. Kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading. At doon sasagutin natin yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Wow! Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, salamat ha sa lahat po ng mga nagla-like. Napakaganda. Nagko-comment, and especially po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking tulong po yan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Three of Pentacles. Okay, this time around, Gemini, sinasabihan ka ng iyong spirit guides to really show off. Parang ipakita mo na yung galing mo, ipakita mo na yung husay mo. Panahon na to para ipamalas sa ibang tao. Kung ito man ay community, sa trabaho, sa negosyo. Kung sino man yung mga kasamahan mo, panahon na para ikaw ay mag-stand out. Okay? Panahon na para ipakita mo yung talent mo, yung suggestion mo, yung gusto mong idea na gusto mo sanang i-share, no? Because nakita ko dito kung ano man yung contribution mo sa grupong yan, makakatulong para matupad or mapaganda yung binabalak mo, no? Kung ito man po ay pamilya, no, panahon na para kausapin sila, ilatag mo na yung plano mo, sabihin mo na kung ano yung gusto mong mangyari, nang sa ganon magets nila kung ano yung balak mo at makuha mo yung suportang kinakailangan mo. Kung ito man po ay sa trabaho, panahon talaga to para, alam mo yun, yung umangat ka na, no? If you have something to share, if you have something as a plan para mapabuti yung isang bagay, narinig ko dito panahon na para maging leader ka or panahon na para pamahalaan mo yung isang grupo nang sa ganon talagang matumbok ninyo yung produkto or yung outcome na gusto ninyong makuha. Parang ganyan. So congrats and good luck po. Cooperation and collaboration is your key, your power this week. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Tower card. Sabi dito, things will change. Maaring ikaw ang gawing leader o kaya merong mga mababago sa plano, may mga halimbawang biglaang pangyayari na wala sa kamay mo at kailangan mo talagang mag-adjust. Halimbawa, sa iyong trabaho, bigla sinabi ni boss na, uy, hindi mamayang 9 a.m. yung presentation, bukas pa. Baguhin nyo pa to, halimbawa. So ikaw, wala ka namang choice, baguhin natin, di ba? So kailangan mo makipagtulungan para kung ano man yung mga changes, maihabol ninyo, makapagawa kayo ng adjustment at talaga namang maituloy nyo pa rin. Halimbawa din, ikaw ay pumapasok sa work tapos yung main road na parati mong dinadaanan ay biglang sinara kasi daw aayusin. So, syempre, yung mga changes na ganyan, wala na yan sa kamay mo, di ba? So, kailangan mong maghanap ng paraan para makapasok ka sa work kung malayo man yung ruta ng efficiente. Halimbawa, kakausapin mo yung kapatid mo na, uy, hihatid mo naman ako, daanan mo ako sa ganyan para makatulay ako doon. Mga ganon. So, kung ano man to yung changes this week, pagdating sa mga bagay na nakasanayan mo, maghanap ka doon ng kakaibang paraan sa tulong ng iba nang sa ganon maitawid mo siya. Okay? Tower card, the Knight of Cups. Okay. For others po dyan, for other Gemini dyan na naghahanap ng pag-ibig, sabi dito, magbabago na ang routine mo dahil mayroong pag-ibig na papasok. Maaring may magiya sa'yo ng date, tapos kausapin mo yung mga kaibigan mo kung pagbibigyan ko ba siya, parang ganyan. Kung ito man ay mga tungkol sa work, halimbawa, inoferan ka bigla ng leadership role or inoferan ka for a certain na negosyo or sideline, no? Isang pagkakataon ito, kung ano man siya. This will change your routine. This will change your lifestyle, no? Example, sa opisina, sa trabaho, inoferan ka na, oy Gemini, dito ka naman.
bukas dito ka. So parang ikaw, okay, pagkakataon ko to, tanggapin ko. No? Kung ano man yung mga pagbabago, pero kung makikita mo na malaking opportunity ito, grab mo. Because it will lead you to a very successful journey patungkol sa mga binubuo mo. Ang importante, makipagtulungan ka para okay lahat. Okay? So, Gemini, ano ba yung mga nais mong makuha this week, ngayong April 13 to 19? Nako, idasal na natin yan, i-comment mo na sa baba para matupad. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 10 of Cups. 10 of Cups all about you fulfilling your dream. Meron ka daw mga pangarap sa buhay. And at some point, naramdaman ko dito na minsan, wala ka ng um, wala ka ng pag-asa na kunin yon. Kadalasan feeling mo parang hindi ata akin, parang hirap-hirap naman, nakakapagod naman. Pero sabi dito, kailangan mo lang talaga ngayon ng suporta from the family. Kailangan mo lang talaga ng push or support system mula sa kanila para magkaroon ng lakas ng loob yung sarili mo na ituloy pa ito, no? Sabi naman dito, abot kamay naman siya eh. Ang kailangan mo lang talaga ngayon yung matibay na angkla para lalo mo siyang ilaban. Pinapayuhan ka dito, Gemini, to really continue hoping, continue praying, and continue achieving. Ang sabi, huwag mo daw sukuan yung alam mong pangarap mo. Especially kung ito'y pampamilya. Para sa mga anak, para sa bahay, para makaipon, para sa retirement. Huwag mong katamaran or huwag mong hayaang malusaw yung pangarap na yon kasi alam mong importante sa'yo. Okay? 10 of Cups, the Hierophant. Yes. Ngayon, sabi dito, kailangan natin mag-commit, no? Kailangan natin mag-commit sa mga bagay na alam nating pangmatagalan or talagang bubuo sa pangarap natin. Halimbawa, this week, napagdesisyonan mo na ay mag-iipon na ako. Yung 10% ng sweldo ko, iipunin ko to buwan-buwan. Yung disiplinang yun at commitment na yun na ilalagak mo doon, pagtagal, nako, malaki na yan. At kayang-kaya mo nang bilhin yung mga bagay na pampamilyang gusto mong bilhin noon pa lang. No? Kinakailangan dito disiplina, talagang higher knowledge, malawak na pangunawa, at commitment. Kung ito man po ay commitment about family, many of you, I don't know why, parang many Gemini dyan ay naghahangad ng seryosong relasyon from someone or naghihintay ka ng commitment from your partner. Kung naghahangad ka na sana pakasalan ka na niya or magseryoso na siya, gusto mong makuha sa kanya yung kasiguraduhan na may balak talaga siyang pakasalan ka or ibahay ka or bumukod kayo, no? May mga ganyan ibang Gemini dyan. So, focus lang kayong dalawa sa kaseryosohan ng yung relasyon. Okay? And commitment. Totoong commitment at matibay na commitment. But for other po dyan, sa ibang Gemini, tinatawag ka talaga ngayon na mag-commit ka sa iyong trabaho, sa iyong pangarap, para maabot mo yung mga balak mong ibigay sa family mo. Kailangan ngayon matibay tayo at umaangat tayo paunti-unti. No? Kapag meron ka niyan, full commitment, okay ang pamilya. Okay? So, Gemini, ano pong birthday ninyo? Kayo ba May Gemini or June Gemini? Comment down below, paramihan kayo. Mga Team May and Team June. Okay? In the area of what you need, meron po kayong Magician card. Napaka-powerful nito, Gemini. This is a card of manifestation. A card of coming true. Pagtupad sa pangarap, pagtupad sa hinihiling, pagtupad sa mga gustong abutin. Pataas, paangat, diba? Sabi dito, always trust yourself. Always believe na kaya ko to. Always believe na magagawa ko ito. Okay? Huwag na huwag mo daw pagdududahan ng iyong sarili dahil lahat ng skills, lahat ng experience, lahat ng mga kakayanan ay meron ka para simulan yung isang bagay. Narinig ko dito, time na daw para kumilos. Time na para umandar. Time na para sumugod. Time na para simulan yung isang bagay. Pinapayuhan ka to begin now and trust yourself na kaya mong simulan yung isang bagay. Okay? Magician card, meron kang the 6 of Cups. It's all about you. No, talagang pivoting or shifting your focus sa mga bagay na kaya mong gawin. Kung ikaw yung uri ng tao na parating nakatingin sa past, parating inaalala yung nakaraan na parang,
Buti pa noon, sana mabalik ko pa yung dati. Sana yung ganong klaseng love dati makuha ko ulit. Sana pwede ko pang balikan. Marami kang ganyan. Sabi dito, wag mo nang gamitin na excuse yung past para hindi simulan tong mga bagong bagay. Sabi, kung talagang natuto ka na sa lahat ng experiences mo before, magagamit mo yan as a lesson para simulan ng tama yung mga bagong gagawin mo ngayon. Okay? So trust yourself and don't let your past hold you back. Don't let your past define you. Okay? Yung past lesson lang yon. Ito yung tunay na test. Kung ano yung kaya mong gawin ngayon, kung talagang natuto ka na sa mga nangyari before. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Eight of Cups. Sabi dito, Gemini, pag alam mong hindi na para sa'yo, pag alam mong time na for you to live, time na for you to really let go of something, i-let go mo na. At syempre, yung mga pagbitaw na yan, yung mga pag-alpas na yan, ay magbubunga ng mga pagbabago. Huwag kang mag-alala, sabi dito, yung mga pagbabagong yan, dadalhin ka sa mga tamang tao, tamang bagay, tamang opportunity na talaga namang para sa'yo. No? Narinig ko, kaya daw hindi makapasok-pasok yung bagong bagay dahil hindi mo pa daw binibitawan yung kabitaw-bitaw na. Example, meron kang group of friends, tapos lahat sila plastic sa'yo, lahat sila inaaway ka. Matagal mo nang gustong umalis pero love na love mo sila. Pero ngayon, sabi dito, kaya daw hindi makapasok-pasok sa buhay mo yung right people, it's because pinanghahawakan mo yung mga mali. So kapag binitawan mo yung mga friends na yan na plastikada, ganyan, backstabber, or mga toxic, saka papasok yung mga right friends. Mahikilala mo yung mga tamang tao para sa'yo. Parang ganyan. Ganon din halimbawa sa isang pangarap, no? Katok ka ng katok sa isang pinto ang hindi ka naman pinagbubuksan. Pero yun pala all along, may readily available door para sa'yo na pwede mong pasukin ng mabilis, ng maayos, na hindi mo kailangang magmakaawa. Parang ganyan. So, tayo, sabi, kapag daw na-realize mo yung truth about something this week na, okay palang pabayaan ko yun, okay palang iwanan ko na ito, okay ko palang i-let go na to. Kasi, the necessary change is what I need. No? Pag nagbago na ang lahat, doon papasok talaga yung blessing na babago para sa'yo. Okay? Eight of Cups, the Temperance card. Temperance card, Archangel Michael is telling you, you are protected, you are guided on this move. Kung naman tong transition na gagawin mo, sabi, huwag ka daw mainip na kailangan planchado agad, no? Syempre, pag meron kang iniwan, magabago ang lahat, no? Magkakaroon ng mga changes, mga adjustments. Kailangan mo tong daanan yung prosesong ito. Parte to ng pagbabago. Kaya kung lilipat ka from point A to point B, tapos pagod na pagod ka sa mga nangyayaring pagbabago, ang daming kailangang ayusin, okay lang yun. Parte yun. So daanan mo siya, pagtyagaan mo, and then idaan mo talaga yung tamang proseso because sa dulo nito, talaga namang okay ka na. Okay? Parte lang yung chaos ngayon. Kaya be patient, habaan ng pasensya, kayang-kaya mo yan. Okay? In the area of your near future, meron kang the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles here, nakita ko na once the offer comes in, or once this new person or new door napapasok sa'yo sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng mga pagbabago sa'yo, dito magisimulang lumatag yung mga tamang plano. Dito magisimulang makita mo na, ay, dito pala talaga ako. Ay, okay pala to. Ay, wow, parang unti-unting gumagaan. And mararamdaman mo to na parang things fall into places. Example, iiwanan mo na yung past job mo, tapos matyaga ka ngayong nilalakad yung papeles patungo sa ibang bagay o naghahanap ka ng new job, biglang boom, may kumatok, bagong job sa isang gantong trabaho. Pero nung sayo mo, sige, dadaanan ko lahat ng proseso, lahat ng dokumento, lahat ng adjustments, lahat ng pagbabago, lahat ng kailangan kong aralin, lahat yun pinagdaanan mo at hindi ka natinag. Talagang you carried on hanggang sa maayos mo siya. Here, lahat na umaandar ng maayos sa parang, ay, okay, gamay na gamay ko na siya, hindi na ako aligaga, hindi na ako nabubwisit, tapos lahat okay na, smooth sailing. Ito yon, no? Ibig sabihin, your plan is working in your favor and everything now is running smoothly para sa'yo. So para dumating tayo sa gantong aspeto, Gemini, pagdaanan natin yung mga dapat pagdaanan para in the near future, okay na tayo.
Kung meron kang mga plano o meron kang mga dapat gawin, madali na sa'yo kasi alam mo na kung sino yung mga dapat pagkatiwalaan, sino yung mga dapat kong katulong or kasabay or kasanggang dikit sa mga bagay na ito. Okay? Knight of Pentacles, the Six of Pentacles. Sabi dito, dahil masipag ka, dahil ginawa mo yung tama, dahil nagpursige ka, aanihin mo or kukubrahin mo yung magandang resulta sa mga planong iyan. Kung matino ang plano, matino din ang aksyon, matino din ang resulta. Okay? Pinapayuhan ka dito, Gemini, na huwag ka magmamadali. Relax ka lang. Sabi dito, slower the better. Kasi pag ganun, makikita mo yung mga tamang paraan na dapat daanan at yung mga maliliit na detalye talagang makikita mo at kayang-kaya mo siyang ayusin agad-agad. So payo dito, huwag magmamadali. Relax ka lang. And nakabantay ka sa plano para makubra mo ng tama yung bunga ng planong yon. Okay? In your challenge, meron kang the Two of Wands. Sabi dito, Gemini, ang kalaban mo dito ay yung takot na humakbang. No? May plano ka na, matino na yan, alam mo na gets mo na gets mo na yung point A to point B, yung step 1, step 2, step 3 hanggang step 10. Tapos napaka-clear na sa isip mo yung gagawin. Napaka-clear na yung dapat pagdaanan. Pero ang question dito, humahakbang ka ba para to pa rin ang mga planong iyan? No? Ibang usapin yung plano sa aksyon, di ba? Kahit gaano kaganda, gaano ka perfect yung planong 'yan, kung wala kang kahandaan na humakbang or mag-take risk or to kumawala sa yung comfort zone, sayang ang plano na 'yan. Okay? Mananatili lang yung pangarap or panaginip. So make sure this time around, yung plano ay isa sa buhay mo nang sa ganun talagang makalaya ka na sa maling pattern at makawala ka na sa isang lugar o isang sitwasyon na alam mong wala ng growth. Okay? Two of Wands, the Four of Cups. Yes, dismayado ka na. Dismayado ka sa mga bagay na walang pinapatunguhan. You've been crying out loud or so disappointed sa mga bagay na alam mong pinaghirapan mo naman, ginawa mo naman, pero walang nangyari. May bagong papasok sa buhay mo this time. Sabi ko nga, isang pagkakataon or isang offer na maaring magpabago sa buhay mo. Pero nakita ko dito na parang wala ka pang kahandaan na sumugal ngayon. Wala ka pang kahandaan na mag-try or sumubok or tumalon para doon. Sabi dito, huwag sayangin yung chance. Huwag mo nang iyakan yung mga bagay na wala na, tapos na. And try to embrace new thing na maaaring magpag-grow sa'yo. No? Importante yan this time. Huwag mong i-ignore o huwag mong palagpasin yung mga chances sa buhay mo na maaaring tumupad ng mga manifestation mo. Okay? In your fortune, meron kang fogged in, go slow, take time. Yeah, sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan madaliin tong bagay na ito. Kapag naramdaman mo yung tamang mong gawin, pag nilay-nilayan, paunti-unti gawin mo siya. No? Huwag isang biglaan. Dahan-dahan lang para hindi ka rin ma-overwhelm, hindi ka rin mahirapan. Just do it in your own pace, in your own time. Ang importante naman dito, Gemini, gumagalaw ka. Okay? In the area of your fortune, you have the Knight of Swords. Sabi, kahit mabagal ang kilos mo, meron namang mabilis sa darating. No? So asahan mo this week, Gemini, yung mga mabilis na development, mabilis na resulta, or mabilis sa balita tungkol sa mga hinihintay mo. Example, you've been waiting for an answer sa isang kumpanyang in-applyan mo. Or hinihintay mo yung tawag for a visa approval or for a result sa isang exam. Or naghihintay ka ng sagot mula sa isang boss o sa isang kliyente. This week, kung ano man yung mga matagal mong hinintay, bibilis na ngayon. At kailangan mo mag-ready, Gemini. Mag-ready ka para sa mabilis na ito, para makuha mo siya agad, para ma-actionan mo agad. At para narinig ko dito, alam mo, pag daw dumating, wala ka ng chance para mag-isip pa. Parang ganon. Halimbawa, niyaya ka ni Pinsan na parang, tara Gemini, punta tayo doon. May applyan doon, punta tayo. Tapos bigla ka na lang niya hinila. So parang wala ka ng choice to think, but to take action agad-agad. Parang ganyan. So, napakaswerte mo, may mabilisang biyaya, mabilisang aksyon, at mabilisang resolution sa mga bagay-bagay. Kung akala mo mahaba pa, biglang boom, nandiyan na.
Okay? Congrats. Knight of Swords, the Three of Wands. Yes, sabi ko nga kanina, meron kang hinihintay talaga na sobrang tagal and akala mo wala nang chance yun. Akala mo matagal pa yan. Baka next year pa yan dumating, biglang boom, nandyan na. So, huwag ka masyadong pakampante dyan. Kung ano man yung hinihintay mo, alam kong na-manifest mo na to, na ibulalas mo na kay universe, sa hangin, sa langit, no? At paparating na siya, kaya brace yourself, be ready sa kanyang pagdating. Ngayon pa lang, kino-congratulate na kita. Okay? In your divine messages, meron kang the answers you need are coming. Lahat ng questions, lahat ng malabo, lilinaw, lahat ng tanong darating, at lahat ng kaliwanagan ay makukuha mo na this week. Congrats po. In your divine messages, meron kang the World card. Payo sa'yo, Gemini, ng iyong spirit guides, learn to close a past chapter. Marami kang cards here about the past, no? Marami kang pag-move on na kailangan gawin, no? Kaya panahon to, tingnan mo, 1, 2, 3, and 4. 4 cards are telling you to leave something behind and embrace the new thing, no? Kaya isara mo na yung past chapter ng buhay mo na alam mong kasara-sara na at wala ka nang dapat asahan pa, no? Para nang sa ganun makapagsimula na yung mga bagong blessings sa buhay mo. Siguro napapansin mo, bakit ako stuck? Bakit walang nangyayari? Siguro kailangan mo i-evaluate ano ba yung mga bagay na pilit kong dinadrag sa buhay ko hanggang ngayon. Na dapat ko nang putulin, dapat ko nang i-let go para makapasok na yung bago. Okay? The World cards being clarified by the Chariot card. Abante, abante, abante. Pasulong. Hindi pa atras. Hindi pabalik. Hindi paurong. Diba? Kailangan paabante lahat. Kasi walang mangyayari kung ikaw ay magre-repack ulit pabalik doon sa mga dati mong ginagawa. Pinapayuhan ka ngayon na sugurin yung mga pagkakataong maaaring magpabago, mag-change sa life mo. So forward, on you go. And don't look back, parang ganyan. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have hand, in need of help, assistance, and guidance. Yes? Kung kailangan mo ng tulong, assistance, payo, o gabay, may mga taong readily available para dyan. You also have bear, danger, especially in money matters. Sabi dito, maging maingat daw sa mga paggastos. Maaaring ito rin yung payo sa'yo ni Knight of Pentacles and the Six of Pentacles, telling you what you give and what you take. Kailangan daw planuhin muna yung lumalabas at saka pumapasok na pera para sa'yo. Okay? You also have family wishes come true. Yes, sabi ko nga sa inyo, meron kang wish na pampamilya, panahon to para talagang mag-commit ka dyan para matupad. You also have fly a period of ill health and depression. Sabi dito, alagaan ang katawan, alagaan ang isip, no? Maghanap ka ng time to really replenish, recharge, rejuvenate, at huwag kang papasukob sa mga problema. Kayang-kaya mo yan. Okay? Outcome ni Gemini for April 13 to 19, the Queen of Swords. In the end of the week, makakapag-decide ka na tungkol sa isang bagay. Especially sa offer, sa iyong group cooperation, at pagdating din sa katuparan ng pangarap mo para sa pamilya. Nakita ko dito na meron ka ng malinaw na aksyon tungkol sa isang bagay at ready ka nang ituloy ito. Wala ka ng time para magpaligoy-ligoy, para magpamuni-muni pa, or maglaro-laro, no? Ngayon gusto mo nang seryosohin yung isang bagay at ready kang ipanalo ito. Congrats po. Queen of Swords, the Ace of Pentacles. Yes, alam mo, narinig ko dito, someone in your life is making a decision also in your favor tungkol sa isang bagay na gusto mo talagang makuha. Halimbawa, magde-decide na yung HR para sa'yo, tanggap ka na halimbawa. O kaya yung boss mo talagang sa'yo binigay yung opportunity, mga ganyan. So this decision, ikaw ang mag-benefit. So congrats, kasi nakita ko talaga, ikaw ang pinagpala ngayon at sa'yo ibibigay yung grasya this time. Congrats po. So, Gemini, dumako na tayo sa isang tanong, isang sagot. Close your eyes, madalian lamang ito, and think of your one question. Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Five of Cups, the Lover's card, and the World. At the bottom of your deck, meron kang the Nine of Swords. Labis-labis mo nang iniiyakan o pinaproblema itong bagay na ito. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo, no?
your cards are telling you to move forward, no? Let go of something na alam mong hindi na para sa and begin your life loving again. No? Mahalin mo ulit with passion yung trabaho mo, yung buhay mo, yung pamilya mo, yung anak mo. Kung ano naman tong concern sa question mo, kailangan pairalin this time, Gemini, yung love, yung passion. Ikaw to. Pag lumalabas ka sa reading mo, ibig sabihin, napaka-powerful mo this time to make things happen. Okay? You have the world card. Success is yours. Kayang-kaya mong kompletuhin, kayang-kaya mong i-accomplish, kayang-kaya mong pagtagumpayan yung question mo na yan. No? Magagawa mo, ika nga. Kaya kailangan talaga, ibaon mo sa limot ang mga takot mo, no? Masyado lang niya pinapahirapan ang isip mo. Actually nga, yung mga pinoproblema mo daw na ibang bagay, ay hindi naman daw talaga mangyayari. Nasa isip lamang ito. Kaya panahon to for you to change how you view things. Change how you see yourself. And change how you manage the problem. Okay? Sabi dito, meron pang mga bagong pag-asa, mga bagong bagay. Kaya huwag kang manatili sa mga nangyari in the past. I-close mo yun para mahalin mo fully itong bagay na gagawin mo this time. No? Kailangan dito commitment, love, passion, excitement, determination para maging successful siya. Okay? Kasi kaya mo. Okay? Kung ang question mo ay answerable by yes or no, the answer is yes. Yes na yes po para sa inyo. Kayang-kaya mong mahalin, kayang-kaya mong kompletuhin, kayang-kaya mong pagtagumpayan, kayang-kaya mong maangkin at mabuo siya para sa'yo. Importante lamang, kalimutan na yung nakaraan, move on din te, and palusawin mo lahat ng problema mo. Marami kang overthinking na hindi naman kailangan ngayon. So use your love to solve your problem this time. Okay? So Gemini, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 13 to 19. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.